Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw po ngayon ng Tuesday. Masayang Tuesday sa inyong lahat. Masayang Tuesday, Nelson. Masayang Tuesday, Jen. At siyempre sa lahat nating mababayan, lalong-lalo na nasa ibayong dagat na laging nag-aabang ng programang Saganang Mamamayan para makibalita sa latest na mapangyayari dito po sa ating bansa. Ayan. Saglit nating pinuputol saglit lang yung pagdinig. Ika-5 araw ng impeachment ni BP Inday Sara. At siyempre po, bigyan daan din natin ang ating mga panuhin sa loob ng studio. Actually, kayo na pa nilang kasama ito. Yes. Pero tutuloy natin ang ating kwentuhan sa palatuntunan sa Saganang Mamamayan, Nelson. Makausap din natin, matanong natin kung ano kanilang pananaw sa pangyayari ngayon sa impeachment trial. Yeah. So, ang ating programa ngayon ay Saganang Mamamayan kon 4 na gwapo. Ayun, apat na. 4 na gwapo tayo. Unahin po natin si Sir Greco Bellica. Sir Greco, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa magigiting at mga gwapo ng Sangbayanan, Sir Jen and Sir Nelson. Yan. Kasama rin po natin si Attorney Harold Respicio. Attorney, magandang hapon po. Alright, everybody. Magandang hapon, Nelson and Jen. Ba, pwede ano? Kaya lang, Jen, ito lang ang masasabi ko sa kanila. Silang dalawa ay napakatapang. Bakit? Kasi lahat na nakakasama natin dito, na-aresto eh. Ganun ba? Kaya, Hindi naman, naiimbestigahan na. ganun ba? Naiimbestigahan na sa akala Kongreso. ko, ito na yung mga susunod na arestohin. Hindi naman, hindi. Wala pa naman waran. Wala. Ayun, Ayan. Bigla tuloy ako kinabahan. Ayun. Sir Greco muna. Sir Greco, sa kapakanan ng ating mga pangkaraniwang mamamayan, yung masa, sa ika-5 araw ng pagdinig na ito, sa pagharap ni Attorney Loto ng Cybercrime Division ng NBI, ano bang dapat mapansin ng masa sa mga puntos na ito? Una, dapat maintindihan natin ano ba yung focus, ano yung target ng prosecution. Basically, inilabas sila itong witness na to para to prove that merong criminal intent yung mga pagbabanta na inilabas ng video ni VP Sara. So, by that, tatawid nila na betrayal, pabetrasyan. Pero sa gana ng pagtakbo ng investigasyon, nakita natin na parang kulang yung investigasyon ng NBI. Dahil una, first of all, lagi naman talagang active ang threat sa isang presidente at vice president. Kaya nga tayo may PSG. Dahil talaga namang mayroong mga nagtatangka sa buhay nila, mga agaw ng kapangyarihan. So, ang gobyerno dapat active or ang PSG, dapat ang vice president security group, dapat lang active na pagbabantay sa kanilang mga alaga o sa president, vice president. Pero dito, parang lumalabas, lalo na sa posisyon na to na nag-away yung dalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. So lalo nagiging active at nagiging mas intense yung dapat nilang pagbabantay at lalo na merong salita na lumabas. Pero ang kulang at napuna ko po sa ginawa ng investigasyon ng gobyerno, parang pinansin nila yung threat dun sa Pangulo, pero hindi nila pinansin yung pagtawag ng tulong dahil natitreten yung Vice Pangulo. Dahil sinabi niya, merong Romanov, merong threat sa buhay ko. Kaya niya nasabi yung conditional threat na pag may nangyari sa akin, ito rin ang mangyayari sa inyo. Pero, operationally po, ako po ay, sa PACC, yung ganong action, makikita natin na sinunog na ng Vice Presidente mismo yung sariling threat na ginawa niya. Dahil by identifying and by exposing kung anong gagawin niya, kung meron man siyang inutusan, hindi na makakalapit, makakapasok, kung mahihirapan na makapagplano ng kanilang gagawin dahil nga, pag may nangyari, pag namatay ang Vice President, alam na lahat, o meron daw siya kinontrata, so yung alertness
magtitriple yan sa pagbabantay sa Pangulo. So, in that sense, parang counterproductive yung ginawa ni VP Sara kung totoong meron siyang plano at meron siyang kinausap. In fact, wala naman pala talaga nakitang kinausap itong itong NBI na nakikita natin. So, must be depensa nga ito sa threat na nakikita niya. Pero ang glaring sa akin dito, nagulat po ako dahil para bang ikaw, anak ka, nag-away ang tatay at nanay mo, pareho mong mahal yan, hindi ka kakampi sa isa eh. Pakikinggan mo pareho at ang iisipin mo, paano mananatili o babalik ang kaayusan, hindi ka kakampi ron sa isa para siraan yung isa naman. Opo. So, parang itong ginawa nilang investigasyon dito, in-acknowledge nila ang threat kay ang intensified threat kay Presidente, pero hindi nila in-acknowledge yung threat kay Vice Presidente. Doon po, attorney, naman sa nakitang mga, ang sabi nga nila, typo no? Mga pecha. Mali-mali yung pecha. Ito ba ay simpleng typographical error? Kasi pagka simpleng typo, ibig sabihin, nagkamali lang yung sumulat, di ba? Human error lang. Hindi mo sinasadya. Ano sa tingin po ninyo? Ang tinetesting po ng depensa dito ay yung sinseridad ng NBI investigating officer kung totoo bang naniniwala siya na nag-commit ng grave threats at inciting to sedition si VP Sara Duterte. At nakikita po yan sa kalidad ng kanilang trabaho. Kung totoo pong ginawa mo ng mabuti ang iyong trabaho, walang makakalusot na typo dyan. Hindi po mauuna yung date ng filing kaysa sa date ng affidavit. Hindi ka po gumagamit dapat ng templated na mga affidavit at maayos po dapat, alam mo dapat yung ginawa ng mga subordinates mo na mga affidavit, hindi ka umiiwas ng question. Kaya telling po ngayon, gusto niyang patunayan na may nakomit na crimes, pero kahit yung mga senador, hindi nila nagigets kung meron ba talagang krimen na grave threats at saka inciting to sedition. Tinanong po yung witness kanina, kinonsidera mo ba yung ibang factors other than the elements of the crime para mag-conclude na merong grave threats at inciting to sedition? Ang sagot niya po, kaya ko po na-conclude na may grave threats at inciting to sedition dahil tinignan ko po yung comments. Dahil tinignan ko po yung reaction ng taong bayan at yung comment ni BBM. Pero po, kung titignan mo yung revised penal code, kasama ba yun sa elements ng krimen? Ayan, ano ba talagang element dapat? Okay, yung element po ng krimen, grave threat. Ang nakalagay po sa revised penal code, threatening another. So, ibig sabihin, dinirekta ko dapat sa'yo yung pananakot o through a middleman. Pero kapag itong seatmate ko, tinanong niya lang ako, anong plano mo kay Nelson? Balak ko siyang patayin. May intention ba akong takutin ka? Hindi. Kasi ang sinabi ko lang ay yung sagot sa kanyang tanong. Yan po, in itself, negates mens rea, the criminal intent to threaten you. Because my intention was to only answer the question. Yung inciting to sedition naman po, mischaracterization ng jurisprudence yung sinabi ni Attorney Lotok. Ang sinasabi niya po parati, merong tendency to incite the public to rise against the government. So, tendency. Yung dangerous tendency rule na tinutukoy niya ay obsolete na po yan. Napakatagal na panahon na po yan. Wala na pala yan. Hindi na po applicable yan. Ano na ngayon dapat? Clear and present danger rule. Yun ang required para ma-overcome mo yung freedom of speech. Ang ibig sabihin po niyan, in application, dapat sinabi mo na talaga na publiko, dapat lumapit kayo dito at tanggalin ninyo yung ulo ni BBM. Patayin nyo siya. So, meron pong clear instruction na mag-incite ng sedition. Hindi dapat na parang inisip mo lang na itong mangyayari. Opo. Hindi pwedeng ganun. Opo, Parang kasi imaginary. kapag ganun po na iniisip natin, unlimited naman ng imagination nating lahat po pwedeng mangyari. Kaya kung malisyoso ka, lahat na lang ng pwede mong gustong kasuhan ay kakasuhan mo. Hindi naman po pwede yun. Magdagdag lang po ako. Alam niyo po, yung mga ganitong klaseng investigasyon, nakikita ko po ito noon sa mga investigasyon ng mga investigador na meron ng gustong i-prove. Hindi pa tapos yung investigasyon. Totoo. Meron na silang target conclusion, meron na silang target person, at meron na silang pinoprove na crime. So that skips the entire purpose of, negates the entire purpose of the investigation to ferret out the truth.
Kaya yan nagkabali-baligtad, pati yung date nagkabali-baligtad. Kasi nga, tapos na yung kwento bago pa nag-investigasyon. Hinabol, ano? Oo, kasi usap silang usap. So, ito na, unahin natin. Ito muna. Hindi, dapat ito muna kasi isi-shoot nila sa batas. Kaya, ang kita natin na kulang-kulang ang investigasyon. Nakita natin, Jen, yung simula pa lang, day 1 ng trial hanggang ngayon, wala si Senador Rodante Marcoleta eh. Kasi nga, umaga pa lang, kinulong na, di ba? Oo, bago pa magkaroon ng impeachment trial. Oh. Sa tingin nyo, attorney, ano ang kaibahan kung nandyan si Senador Rodante Marcoleta? Kumbaga sa basketball, wala yung captain ball, tsaka wala yung sikat, ano? Kumbaga Star player. Wala yung star player eh. Markel Jordan. Oh. Nakakamiss po yung impeachment ni Erap noon kasi nandun po si si Serafin Cuevas. Ayan po, mga magagaling na abogado. Meron ding impeachment kung nandoon si defensor noon. Aktibo po. Direkta yung mga tanong at na-elicit talaga yung gusto nilang palabasin na konklusyon. Ngayon po, medyo mahina ang mga pagtatanong ng senador at mahina po ang application ng mga legal procedures pagdating sa pagtatanong ng ating mga witness. Mas maganda po sana kung meron talagang bihasang abogado sa litigation para direkta ang pag-grill sa witness. Maganda po sana kung nandyan si Rodante Marcoleta, Senator. Sa tingin nyo, Sir Greco, talagang itiniming na makasali si Senador Marcoleta dito sa impeachment? Definitely, no? Kasi si Senador Dante Marcoleta, kung babalikan niyo yung mga dating investigasyon na nilabasan niya, tumbok-tumbok eh. Di ba? Tumbok yung elements, tumbok yung message, at tumbok yung tanong na naintindihan ng tao. Di ba? Kasi with a witness like this, na to my opinion is very evasive. Kasi nga, kaya siya nagiging very evasive dahil he has to stick to his story. Di ba? So lahat, wala akong knowledge dyan, tapos ito lang ang limitasyon ng aking investigation ko. Nandyan po si Senator Marcoleta, hindi lulusot yan eh. Kaagad may expose. So, yan ang kakulangan. Kaya, inalis si Senator Dante dyan dahil shortcut po. Ma-expose eh. Yung bang mahalata kaagad yung mga naglolokong mga witnesses dahil sa kanyang galing sa pagtatanong, pag-appreciate ng batas, yung appreciation sa batas, saka husay sa paglabas ng katotohanan na naiintindihan ng taong bayan. Ayun. Pero ito yan eh. Bagay, sabi nila ay day 5 pa lamang naman. Ano? Napakahabang day 5. Kasi alam mo, naiikot tayo kaya siya mahaba eh. Oo nga po. Parang ba't gano'n? No? Parang mayroon kasi minsan, pinaparood mo, parang ang bilis, ano? Ang bilis. Pero ito parang hinihilang, ano eh, no? Dragging. Para tayong, nagpapauto at inuuto tayo, alam natin, pero pinakikinggan natin. Kasi nga, kung si Dante ang nandyan, tumbok yan. Tumbok-tumbok. O sige, Tapos kagad. paano naging impeachable offense yan? Saan yung tawid? So, yan, wala tayo niya. So, we're forced to listen to, alam mo to, NBI to eh, abogado to. Tapos chief pa siya. Pero sa klase ng investigasyon na ginawa niya dito sa kasong ito, parang siguro, kasing galing lang siya ng Sargento de Mesa eh. Not to degrade yung ganong klase. Pero ang pulis na hindi abogado, hindi kasing galing mag-imbestiga ng abogado, lalo na't NBI chief or na humold ng isang matataas na posisyon. And that will only happen pagka kinontrol mo yung investigador. Pag itinuro mo, ito meron tayong script o meron tayong dapat i-accomplish na mapatunayan dyan. Instead of, alamin mo nga kung ano nangyari. So kukuha ka lahat ng detalye. Ito napili lang nila. Papunta dun sa dapat conclusion. parehas talaga yung investigation, ano ha? Ang pinili na yung objective or yung desired conclusion instead of ang kunin, ano ba talaga nangyari and then let's break it down. Kasi the facts will change the conclusion eh. The little facts will change the conclusion. Like, yun. Trinete ni Sarah, papatayin niya daw. Pero pag tinignan mo, hindi, sinabi na pag pinatay siya eh. So now it changes the picture. Kaya po naging epektibo yung flood control investigation ay dahil kay Marcoleta.
siya yung inaabangan ng taong bayan. At ngayon, kinakatakutan siya kasi kapag nandito siya ngayon, siya ulit yung aabangan at siya yung magiging dahilan kung bakit magiging epektibo yung depensa ni VP Sara Duterte. Tsaka si Marcoleta, walang kinatatakutan sa kanila. Aha. Diba? Walang sinusunod yun. Ang sinusunod doon, yung katotohanan at saka yung batas. Hindi ho gaya nung itong ibang mga senador dito, may sinusunod na amo at kumpas mukhang sa Malacanang. Diba? So, kaya nagkakaroon tayo ng problema. You know, sir, totoo lang, we're here not because, pro-BP kami, pro-Duterte kami, pro-BBM kayo. This is beyond this eh. This is about ano ba talaga nangyari at sino ba talaga ang dapat managot. You know, ito, isinuong nyo na si Sara, si VP Sara sa impeachment. O sige, tingnan natin, ano ba talaga nangyari dun sa mga accusations nyo. Actually, nung gusto ko rin tanong sa isang abogado, kay Atty. Respiso, ano po, paano ba titignan ng isang pangkaraniwang mamamayan na walang biases, ano po, itong pagdinig, itong impeachment na ito, sa isa inyong palagay, attorney? Kailangan nyo pong intindihin na isa itong legal procedure. Pero kahit isa itong legal procedure, hindi nyo kailangan maging sobrang galing sa batas para maintindihan yung due process. Ang due process po, ibig sabihin, sang-ayon dapat sa Constitution yung grounds. So in the first place, kailangan mong i-identify anong grounds sa Constitution kung bakit mo pinepresenta tong witness na ito. Ang grounds daw na ginagamit nila ay yung betrayal of public trust. Yes po. At ang paraan nila para patunayan ang betrayal of public trust ay para patunayan ang isang krimen. Pero it begs the question, wala bang ibang grounds sa Constitution para ma-impeach ang isang impeachable officer kapag nag-commit siya ng crime? Meron po nakalagay doon, other high crimes. Other high crimes, So, ibig opo. sabihin, kapag hindi high crime, yung kinumit na crime, hindi siya impeachable. Hindi po ba? Yun po. So bakit kailangan yung So since pinili nila yung betrayal of public trust, inaamin nila na hindi impeachable yung grave threats at saka inciting to sedition. At saka kapag betrayal of public trust po, kailangan i-articulate ng prosecution na merong tiwala ang taong bayan na binigay kay VP Sara Duterte at trinaydor niya. Pinagtaksilan niya. Paano po siya nagtaksil? Dahil lamang siya ay nagmura? Dahil lamang sinabi niya na kapag mamamatay ako, ay mamamatay rin yung pumatay sa akin? Parang hindi po sapat yun. Kung titignan niyo po lahat ng mga grounds for impeachment, dapat matataas po silang kalidad, hindi lang ordinaryong krimen. So, common sense, kapag maintindihan ng taong bayan na ganun, magigets nila na walang point yung presentasyon ng mga ganyang witness. Ayun. Kaya lang, sabi nga nung post nyo yata ito, Sir Greco, na ngayon pa lang naman, alam na natin kung ano ang magiging boto ng mga senador at lahat siguro ng mga sumusubaybay dito, hindi pa nagsisimula, alam na kung anong gusto niya, kung guilty or not guilty. Ang sabi nyo nga, bakit hindi na lang kayo magbotohan? Nagsasaya lang tayo Sa simula pa lang, botohan na tayo. Total, kahit saan pumunta ito, magbobotohan tayo, regardless ng mga ebidensya. Opo, totoo eh. Kasi nga, nung pinuntahan namin ni Harold yan, first day, second day, third day, tapos ngayon hanggang ganito, nakita ko, after lumabas yung unang, pangalawang witnesses nila, sabi ko useless tong, kaya pala hindi interesado ang tao dahil walang kwenta ang mga akusasyon at ilalatag ng prosecution. So, sabi ko, di mapopolitika lang talaga ang ending nito. So, mabuti pa, para hindi tayo magsayang ng panahon, magbotohan na kayo, ilabas nyo na lahat ng akusasyon ngayon, pasagutin nyo na lahat ng gustong isagot, tapos magbotohan kayo. Tapusin na natin to. Tapos, pumunta na tayo rin sa tunay na interes ng tao. Yung sino ang nakinabang at saan napunta yung bilyon-bilyong pera ng flood control. Kaya pala hindi nila tatapusin ito. Di ba, Tor? Opo, tama po yan. Ngayon pa lang po, totoo na meron ng set na desisyon yung mga husgado. Ngayon po, ang trabaho ng prosecution ay defense ay para mas mapadali sa mga husgado na sabihin yung kanilang posisyon. And that is through convincing the public. Kaya dapat maintindihan ng mga abogado ito na ang dapat nyong ine-entertain ay yung publiko. Kaya kapag magsalita po kayo sa paraan na naiintindihan ng ordinaryong mamamayan para mas mapadaling mapunta sa inyo ang kanilang sentiment at mas mapapadali ninyong mapanalo ang inyong side. Ano kayang nakikita nyo pwedeng magpabago sa isipan ng isang senator judges, pro or anti? Para bumalik. Mag-iba siya ng boto. Halimbawa, yun naman, may pasa na pero pwede namang bumaliktad. At Sir Greco?
kung sino ikukulong at saka hindi. Ganun ba? Pagka nabulungan, ikaw nasusunod na ikukulong. Okay na, ayos na. Ganun ba magpapabago doon? Palagay ko po, pagka nakita nila na bukas ikukulong na sila, isinampa na ang kaso, inilabas na sa media ni Ombudsman na sila ay kakasuhan na. Tuloy ang kaso. Baka ho, meron ng mga 90% na baka magbagong isip ng taong. Ganun ba? Pero alam niyo po, itong kanina ko pang panawagan sa mga senador, ba't ba kayo takot makulong? Di ba? I mean, kung takot kayo makulong, di sana hindi kayo nagsenador. Nagkasama sa trabaho nyo, manindigan sa tama. Hindi ba protection nga nila? Ayaw nila makulong kaysa lang nagsenador? Pero ngayon, iba na, inukulong na Oo, senador. bagay pala, no? So, episode, kung hindi nyo kayang manindigan, kung hindi nyo kayang magpakulong, takot kayo makulong. Ba't kayo matatakot kumulong? Subukan nyo nga dalawin si Jinggoy, tsaka si Bongdon, tsaka si Mike, tsaka si itatrato ba talaga kayo na para pagtrato sa isang mga ordinaryong kriminal dyan? Puro kayo hari sa loob. Yun nga masama dito eh. Di ba? Maliban kung kalaban kayo ng gobyerno. Si Mike po, dinalo ko ng isang araw o ng isang linggo. Nagulat po ako na saan ho sila Mike dito, sila Congressman Secretary Mike. Doon po sa grupo ng flood control. Na-shock po ako. Sabi ko, bakit? Grupo ng flood control pa ng tawag doon, no? Bakit siya ang inilagay sa flood control na grupo, sila nga nag-i-expose ng flood control. Tapos yung mga tunay na mastermind ng flood control lang hindi nakakulong. So sabi ko, ano ba namang klaseng gobyerno to? How can you be more obvious? Diba? So, yun po ang puntos ko sa ating mga senador. Kung maninindigan kayo sa tama, dapat handa kayo sa harapin kung ganitong panggigipit ng gobyerno. Dahil kung kayo iipitin ng gobyerno, taong bayan po at Diyos ang inyong kasama. Marami po dito sa ating mga senator ang re-electionist. Sa 2028, papanig po sila kung saan malakas ang boto. At alam nila na malakas ang boto para kay VP Sara Duterte. At nakita po natin yung sentimiento ng karamihan ng mga senador nung unang time na nagkudeta sila. Nung nasa side pa ni VP Sara Duterte yung majority. Yun yung makikita mo na nasa side ni VP Sara Duterte. Bumaliktad lamang sila dahil naipit sila, kakasuhan daw sila, kaya iba na yung majority ngayon. Pero nakikita mo yung totoong nasa damdamin nila na nasa side sila ng taong bayan. Kaya mahalaga para sa taong bayan na i-communicate nila sa public kung ano talaga yung sentimiento ng publiko para yun yung sundin ng ating mga senator. Kaya pala plano nila lang tapusin ito bago mag-filing ng COC, no? Kasi baka pag nag-file ka ng COC, magkakalabasan na ng tunay na kulay dyan. Opo. Ngayon pa nga lang po nakikita na natin na kahit bumaliktad si Chis Escudero sa bagong majority right now, maganda po yung una niyang pronouncement na 16 ang required para mag-convict. Napakaganda mo. He set the tone. Lahat ng mga yung mga kontra sa kanyang mga senador, napakapot na ng ulo. Kasi alam nila, by the time na magbobotohan na sila, hindi nila pwedeng i-overrule yung presiding officer. Siya yung pinili ninyo, siya yung magsasabi niyan. Kahit mag-question kayo sa Supreme Court, kailangan nyo munang mag-vote ngayon bago nyo yan mag-question sa Supreme Court. In the meantime, 16 ang required. Be advised. Paano po kung bago magbotohan, ikinulong si Senador Escudero? Yun baka may magbago doon. Disgrasya. Bilangin natin sino may kaso. So ang lumalabas na may kinasuhan, yung si Mark tsaka si Camille Villar, di ba yung prime voters, wala na sa kanila. Si Senator Bongo, di ba may kaso rin sa ICC tsaka sa Plunder, si Bato, syempre wala na. Si Senator Marcoleta lukulong na. Si Robin tsaka si Alan ay may kaso naman na obstruction of justice. So, ilan na lang matitira sa kanila. 3 na lang na senador ang kailangan nung kabila para ma-impeach si VP Sara. So, ibig sabihin, 3 senador ang matakot, makulong, pwede pang mag-iba ang boto. Kaya dalawa nga yan. Madaliin nila ang boto, madaliin nila ang pagpapakulong. So, ngayon, paano tayo, saan tayo mapupunta? Papayag kaya ang taong bayan na ganyan na mangyari? Dapat hindi. Kaya tayo nandito. Dahil kung hindi mapaliwanag ng mga abogado, ng depensa, ng Senado, sa taong bayan yung issues, kaya po kami ni Harold nandito nakikipagtulungan sa inyo para maipaliwanag. Ano ba nangyayari? Ba't yan na sinasabi? Ano ba sinabi ng batas?
Nako, well, do sa ating mga kababayan talaga, Nelson, ano? Kasi dito kasi, sa impeachment na ito, aywan ko, kung paano ba nila kukumbinsin ng taong bayan sa mga nakalipas kasing impeachment na nangyari. Nung natapos lang yung kay di ba? Yung kay Corona eh. Yung kay Erap, hindi natapos, etc. etc. Pero yung kay Corona kasi, pagharap doon sa korte, lahat ng kasong iniharap sa kanya, binasura lahat ng korte eh. Napawalang sala siya. Napawalang sala lahat. Pero sa impeachment, guilty siya eh. Yes. Di ba? Oo. So, Bakit? dito siguro matuto tayo. Balikan Sir natin, Greco. kuya. Tama po yung sinabi niyo, sir. Yung bakit magbuligtad ang boto against CJ Corona kahit panalo siya sa kaso? Dahil sa DAP, naalala niyo po, may pondong pumasok. So, merong benefit na pumasok. Ito, in this situation naman, nauna yung beneficyo dahil yung insertions and flood control. Ang problema nila ngayon, yung kaso. So, dati, meron silang incentive. Ngayon, meron silang may threat ng pagkakakulong. So, ano magiging diferensya? Dahil I'm sure, ang benefit ng mga kakampi sa administrasyon, hindi sila makakasuhan. Kaya meron ng 2 senador na lumipat. Di ba? Ang pagkakaiba, Greco, nung Chief Justice Corona at BP Sara, si Chief Justice wala siyang masa no? Wala siyang Mass tao. base, Walang following. Walang following. Itong BP Sara, sila na ang DDS. Di ba? Sila nagtag eh. Ang problema, dahil sa tinawag mo silang DDS, nagkaroon sila ng isang family. Di ba? Dumami ng dumami. So yun ang pagkakaiba siguro. Opo. Tapos, alam mo, napakamali na sabihin na DDS ang supporters ni VP Sara dahil ang INC hindi man DDS eh. Hindi po. INC yan eh. Di ba? So, paano yun? Paano yung mga Katoliko na hindi naman obispo? Di ba? Hindi man DDS yun eh. Di ba? So, ibig sabihin, binabrand nila para lang maliitin sa isipan ng tao yung hindi masang Pilipino, yung Pilipino na sumusuporta kay VP Sara. Tingnan po nila ang survey. Nung ngayon, 0 interest ang tao sa impeachment, pero full ang interest sa flood control. Ibig sabihin nila, alam nila na itong impeachment ni Sara is highly political issue, while the flood control issue, ito ang issue ng tao dahil kami nababaha, kami ang pera namin, kami ang namamatayan. So, yun ang gusto namin malaman. Sino nagnakaw, saan napunta ang pera. Kaya hindi lang dahil popular si Sara o meron DDS following, si Sara, pero talagang grabe ang naabala ng mga tao because of the corruption sa flood control. Tama. Yun pa yung pagkakaiba. Bukod sa meron siya mga taga-suporta, may mas malaking issue na mas mabigat kaysa sa impeachment. Yun nga yung flood control. Kasi yun ang nakaka-apekto talaga sa taong bayan eh. At yun yung nasa isip At sa lahat ng survey, attorney, tsaka sa Greco, di ba? Ang talagang awareness ng tao, napakataas dun sa flood control eh. Sa impeachment, tama binanggit nyo, wala naman silang interest dyan eh. Kasi divisive talaga ang impeachment eh. Politika lang. Kaya tatanggal lang nila yung kalaban nila sa politika. Sige. Tsaka sumosobra na rin po sila. Napatahimik nyo na nga yung flood control investigation. Gusto nyo pang sagarin. Gusto naming manok si VP Sara Duterte sa 2028. Gusto namin siyang malayang makatakbo. Bakit nyo i-undermine ang kanyang karapatan na pagpilian namin bilang susunod na Pangulo ng Pilipinas? Demokrasya yun eh. Yun na lamang ang natitirang fundamental right sa taong bayan pagdating ng eleksyon. Kukunin nyo pa sa amin. At sino ang mga agaw sa amin ng karapatang iyon? Yung mga iilang tao sa Committee on Justice, iilang tao doon sa House of Representatives na hindi naman beyond reproach. Meron namang mga accusations na sila rin ay nakatanggap ng maleta. Kaya hindi po tanggap ng taong bayan na sa pamamagitan ng korupsyon ay aagawin sa kanila ang kanilang demokrasya. At saka nga, tama kayo, no? Ang impeachment, ang kaduluduluhan nito, pagka nagbotohan at guilty, hindi lang makakatakbo. Pero ang tanong, yung bang patatakbuhin nila ay mananalo against dun sa papalit, dun sa halimbawa. Di ba?
Abawa, ang tumakbo kayo. hindi ba sa sentimiento ng tao, baka kung kahit sino ipalit mo kay BP Inday ay manalo, hindi ba? Tama po. Dahil maghahanap ang tao ng hustisya. Diba? Hindi naman dito sinisigaw na sara kami. Ay sinisigaw dito katarungan eh. Opo. Diba? Tapos, ano pong tawag nito? Tama to Opo. Itong actually nakakaya ang nangyayari sa NBI dito dahil government is utilizing and using all powers of government para lang tirahin lahat mga kritiko at yung mga leader pa bagsakin. Pero what they're missing is the people are not united for one person eh. The people are being united because of the injustices they feel na nangyayari at the abuses that the government continues to do at blatant. So maaring dito sa NCR tsaka sa Calabarzon nakokontrol nila dahil lang presence sila rito sobra-sobra, pero punta ka ng Visayas, Mindanao, tapos ang istorya, and then Tama. this poses a challenge for us here in NCR and Calabarzon na manindigan sa tama at pag-aralan yung issues. Papayag ba kayo na lolokohin tayo in broad daylight in national TV, pakikinigin tayo sa mga witnesses na obviously meron tinatago, meron sinusunod, at obviously kulang-kulang ang investigasyon to pin down a political opponent that the government perceives against what? Are we fighting here for VP Sara or are we fighting here for the Filipinos and justice? I think the Filipinos are fighting for justice and corruption more than they are fighting for VP Sara. VP Sara, hindi nga halos nagsasalita, hindi nga halos nagpapakita, Pakaway-kaway lang no? Pakaway-kaway lang eh. Bakit lumalakas? Dahil ba meron siya sinasabi? Hindi. Kaya siya lumalakas. Humihina yung kalaban at siyang natitirang wala nga sinasabi lumalakas. Ibig sabihin hindi niya kasalanan ng kabila. Bakit siyang lumalakas? Wala na nga sinabi, bagyo pa ang dating, ano? Super typhoon Inday. Anyway, nako, ang ating mga panahon eh, naubos po namin ng mahabang oras sa inyo na maghapong ito. Pero sana ho, ito naman ay day 5 pa lamang. Marami pang araw tayong mga pagsasamahan. Ano po? Siguro, Sir Greco, ay mensahe niyo po sa ating mga taga-subaybay na makasama namin kayo sa pang susunod pa mga araw. Opo, sa atin pong nanunubaybay, sumusubaybay, una, napapasalamat ako sa INC for having this show na nagko-cover sa impeachment para maintindihan natin ng taong bayan na nangyayari. At ang aking pong mensahe sa taong bayan, una, panalangin natin ating gobyerno, panalangin natin ating mga senador, magkaroon ng katalinuhan, at pangalangin natin ang paglabas ng katotohanan. Pangatlo po, sa ating mga kabayan, intindihin natin yung issues. Huwag tayong mamartido sa panahong ito. Intindihin natin ang issue, alamin natin ang katotohanan at gawin po natin ng tama. At panghuli, ito po ang panahon ng paninindigan. Huwag po tayo magpatakot sa mga panggigipit ng gobyerno at ng mga tao sa gobyerno. Ito po ang panahon na ipakita natin na tayo maninindigan sa tama dahil huhusgahan tayo ng kasaysayan. After this, huwag kayong matakot makasuhan, huwag kayong matakot makulong, o pwede nila tayo ipakulong, kasuhan, at pwede pa nila tayo ipapatay. Pero hindi nila mapipigilan ang paglabas ng katotohanan. At dito lalabas kung sino tayo. Tayo ba yung mga tao na tumupi sa gitna ng panggigipit o tayo ba yung mga tao na tumayo sa gitna ng mga nangaapi para sa susunod na kinabukasan. So magsama-sama po tayo para sa ating bansa. Ang ating rockstar na abogado, Atty. Rizky Sir, ang inyong pong mensahe. Mga kababayan, panoorin po natin ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Marami pong nagsisinungaling sa maraming panig, pero meron po kayong sariling isip. Alam po ninyo ang katotohanan at doon po kayo pumanig. Yun lang po. Ayan. Salamat po. Pabalik ba tayo sa impeachment muna o magbe-break tayo, mga kasama ko? Break tayo. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Ayon, kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng ating mga sakyang pandagat? May paalaala po ang PPA. Panoorin po muna natin ito. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency.
steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drewry Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan! When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. This portion is brought to you by Clean and Fit. Kaibigan, feeling bloated? Heavy? Constipated? I-Clean and Fit mo na yan. Fix your gut. Fix your health with Clean and Fit. Available in Facebook, TikTok, Shopee, and Lazada. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo clock na! Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Sa Pure Gold, mababa po ang presyo, very convenient. Sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po, ha? Kaya doon sa mga ayaw lumabas, abay mag-order na, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na, Pure Gold Mobile. Ito pa po ang isa. Naku, tandaan niyo po ito. Mayroon tayong bagong tagatangkilik. Imagine a treatment that doesn't just cover up pain or aging, but actually helps your body repair itself. That's what we do at BioVitalis. BioVitalis. We bring advanced regenerative therapies like exosomes closer to Filipino. Para mas maaga pa lang, we can slow down aging, improve recovery, and protect long-term health. Start your journey to better health today. Yan. Ilista nyo naman kami dyan sa bio, ano yan? Oho, para kami naman ni Nelson ay bumata din. Yun. Isip lang pampabata, mura isip lang. lang ang bata.
Alam mo ko, mura lang, pambabata. Ganon, mga magkano? Chupon, 20 pesos lang. Dito makakaano tayo sa Bio Vitalis ba yan? Ganun ba? Oo. Nasaan ba yung Bio Vitalis? Nasaan yan? Ay, para naman na... Ginagawa pa yata eh. Ganon? Oo. Ayaw ipaalam kung saan. Ikumpleto natin para mapuntahan ng taong Ayan. bayan, yung mga taga-suporta ng Saganang Mamamayan. Yan. No? May kampanya natin ng husto. Ayan. Ano ha? Bati Sige. muna tayo ha, bago Ay, tayo magpatuloy. Birthday po ngayon ni Jennifer Labrador, asawa Ba? ni Kuya Daniel. Oho. Kuya talaga. Diyan sa Belfast, Northern Ireland. Happy birthday! At thank you kay Ate Ruby, RJYC Vlog, sa pinadala niyang takoyaki, Jen. Ba, meron ba? Yes, meron. Parang wala pa akong natikman. Wala pa. Happy birthday din kay Sandro Ternida Jr. on July 16. Yan. Ang Kaedpel, magandang umaga po. Nanonood pala sa atin na meron pa siyang Hapon na. screenshot. Hapon Hapon na, pala, hapon na. magandang hapon. Oo. Ay, talaga naman. Lagi yan, nanonood. Ayan. At siyempre po ang ka-Oliver de la Cruz, ha? Yes. Mga taga-Bislig City, Surigao del Sur, pakibati naman daw po ang aking Mrs. Kajeng at ang anak na si Nicole, Dan Jewel at Elijah Joshua. Nasa lokal ng Mahabang Parang Rizal East po ang Kadan Gala Jr. Kada, salamat po at sa patuloy pong pagsuporta sa ating palatuntunan sa Ganang Mamamayan. Ayan. Ang mga taga Hermosa, Bataan daw po ay nanonood din ngayon. Binabati po kayo ng Dale Amor Ramirez. Ayan. Magugulat ka dito, Jen. May nangyari sa impeachment? Hindi, bago ito. Ganun? May announcement. Announcement? May announcement. Saan galing yan? Sa atin ba yan? O Ito sa- ay Ikabibigla ng... ng marami. Wow. Ay, makinig po kayo. Dahil At nanonood kayo ng ISAP, ha? At tama-tama. At saka yung PNP, CIDG, Ay, lahat. tama-tama, panoorin nyo ito. Yan. Subaybayan nyo yung itong Ipakirecord nyo na po. Ipakirecord statement nyo na na. ito, ha? Oo, yan. Dahil ito po ay hindi ito biro, Jen, ha? No joke. Baka maapektuhan tayo dyan. Mas mahalaga pa sa impeachment yan? Mas mahalaga pa sa impeachment. Bago tayo tumuloy sa impeachment, Oo. pakinggan nyo po muna itong balitang ito sapagkat dapat ito malaman ng ating mga kababayan. Alam mo ba yung International Criminal Court, ICC? Alam ko yan. Nandyan si Digong ngayon sa Daheg. Yes. Ano ang nangyari sa ICC? Binuwag na. Eto na. Ang United States of America, USA, ay nagdeklara po ng gera. Nagdeklara ng gera. Ang dami ng kagera ng US, ha? Alam mo kung sinong kagera ngayon ng US? Sino ang kagera nila? Ang mismong ICC. Nako, pulbus yan. Ay, Durog yung ICC na yan. Hindi lang basta ICC dyan. Lahat ng kaibigan ng ICC ay kalabanan ng Amerika. Ayan o si Donald Trump. Oh. Naku po. Parang galit nga si Trump. Sabi nga dito, as we speak, the ICC and its friends are waging a war against our country. Naku, ang dami pa naman kaibigan sa Pilipinas yan. Naku po! Gusto mo magbanggit ako ng pangalan? Isumbong mo kay Trump. President Trump, kilala. Nako! Magpapadala po kami listahan. Okay. Unahin nyo na. Oo. Sige. Total ang Amerika. Baka sila ngayon ang ipakulong ni Trump. Ganun ba ibig sabihin? Ganun ang gagawin. Kasi yung ICC, pinakulong si Duterte sa dahig Subukan lang nila. Ha? Yan. Sige. Pagka nabalitaan ng Amerika na kayo'y nakikipagtulungan in any way sa ICC, sa anumang kaparaanan, ha? Sa anumang kaparaanan. Yari kayo. Alam mo ba kung sino ang ginamit pa ni Trump na magpadala ng babala? Sino? Yung mismong US Secretary of State, Marco Rubio. Ay, mabigat nga yan talaga. Mabigat yan. Hindi biro-biro yan. Oo. Gusto mo mapakinggan? Ano ang sabi ni US Secretary of State Mark Rubio? Eto, nagpadala nga sa atin ng, sabi niya, mensahe? i-play nyo ito sa Saganang Mamamayan. Pakinggan Babalaan ninyo yung lahat ng nakikipagtulungan sa ICC. Nako po, lahat yari ng ka. sumusuporta. Patay lahat ka dyan. ng kaibigan, nakikipagkaibigan yan sa ICC. Patay lahat kayo dyan. ng pumupuri sa ICC. Ito ang message namin sa inyo. Ito na. I-play natin. For 250 years, Americans have governed ourselves as a free and sovereign people. We choose our own leaders, we determine our own laws,
And when we're accused of a crime, we stand for judgment before a jury of our own peers. This is the essential and indispensable feature of our form of government. It is the foundation of our shared way of life. But today, powerful people in faraway places want to take that away from us. They believe that they should be in charge of your laws, of your country, your life, and they don't care whether or not you agree. Halfway across the world, there's an institution that calls itself the International Criminal Court. Maybe you've heard of it, maybe you haven't. But chances are you don't know the names of its judges, of its prosecutors, or its president. And you shouldn't have to. But as we speak, the ICC and its friends are waging a war against our country, not with bullets or missiles, but with statutes and compacts and the force of so-called international law. When the ICC was born 24 years ago, they told us that it was merely a narrow backstop, a global court that would step in to prosecute only the gravest offenses, things like genocide and war crimes, and only when a nation's courts were unable to prosecute them on their own. But the truth is, it was something far more radical and extreme. It was a global tribunal staffed by unelected globalist bureaucrats who claim their power is almost unlimited. The danger of this global court has only continued to grow. Today, it threatens every aspect of our political and legal system. Border Patrol agents removing violent criminals from our country. American Marines risking their lives to defend our homeland. Prosecutors working to dismantle terrorist plots to attack and kill Americans. If we stand idle, all of them would be at the mercy of foreign judges thousands of miles away, facing the constant risk of prosecution and even imprisonment for the so-called crime of defending their own country. The American people never agreed to any of this, and they never will. Read the words of our Declaration of Independence. We fought a revolution against a foreign power transporting us beyond seas to be tried for pretended offenses. Independence is our birthright. We will never let foreign bureaucrats take that away from us. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve. Yan po si U.S. Secretary of State Mark Rubio. Hindi ba matindi? Ang bigat ng mga sinabi niya. Ang bigat. Kasi nga naman itong ICC, sabi niya, kahit ayaw mo, pinakikialaman ito mga hukom sa inyong mga bansa eh. At ang sabi niya, ang kanilang inaasunto ay yung nagpapatupad lang naman ng batas. Yun. At dinedepensahan ng kanilang sariling bansa laban sa mga terorista o sa sino mang nais na pumatay sa kanilang mga nationalities. Parang, diba? parang pinariringgan ng Pilipinas ha. Oo Ganyan-ganyan na nangyari sa Pilipinas eh. Ay, ang sabi Diba? ni Secretary Marco Rubio, ay hindi kami papayag. Hindi kami papayag na yung aming mamamayan, dadalhin nyo dyan sa malayong lugar, miles away, at huhusgahan ng hindi naman sinasang-ayunan ng lahat ng mga Amerikano, ng kanilang mamamayan. Binanggit pa nga niya yung Declaration of Independence, di ba? Oo. Na sila, kung merong problema, merong kaso, sarili lang din sila dapat Kasi gumagana ang korte nila eh. Gumagana ang mga korte po nila. Yes. Nako. Eh di parang sampal ito, Nelson. Sampal yan. Ang sakit sa pagkakatama sa mukha nito. Oo. Sa mga, alam mo na, sana tinamaan sila ng sampal na ito at biglang nabuhay, nabalik ang ulirat nila. Ang sabi kasi ni Secretary Rubio Jen, if we stand idle, ang ibig sabihin, kung kami ay walang gagawin ngayon, all of them will be at the mercy of foreign judges. Yan. Magiging sunod-surunan tayo doon sa mga hukom ng dayuhan. Dayuhang hukom. Dayuhang hukom. Thousands of miles away. Dahil lang doon sa krimen na of defending their own country. Totoo. Eh parang yung war on drugs. War on drugs, yes. Kasi dinedepensa mo lang naman dito yung biktima ng illegal drugs eh. Kasi nga, pumasok na ang droga pati sa gobyerno. Di ba? 4 million, almost 5 million drug addicts ang nagkalat sa buong Pilipinas. Ayun, at yan totoo naman, on record, di ba? At nilalarawan nga na walking time bomb. Ang isang drug addict, drug dependent,
Eh, ang tawag po dyan ay walking time bomb yan eh. Naintindihan ng Oh. Amerika yan dyan eh. Kasi once in their history, Oo. naging problema nila yung droga. Yes. Kaya nga nila pinahuli si Pablo Escobar, di ba? Oho. Kaya lang Nakalipat ata na ibang mga... Hindi, nandun sa Colombia, doon naman nahuli. Ayun, doon. Kaya lang, hindi nga nila Oh. gusto nila ma-extradite, makuha ng Amerika eh. Totoo. Pero once in their lifetime, at hanggang ngayon naman, problema po ang droga sa Amerika. Oho. Kaya naintindihan nila yung war on drugs eh. Nagkaroon din sila niyan eh. Totoo. Oo. Talagang may namamatay sa war Alam on nila drugs. yung problema na yan. Oo. Ang sabi pa dito, the Trump administration will always protect American service members from this threat. Oho. Eto mabigat, Jen. Using all the tools Oh, gagamitin, gamit ha? ang lahat ng mga kasangkapan at our government's disposal. ba sa pamamagitan mismo ng kanilang gobyerno ng Amerika, ha? Tinutukoy ha. Anong gagamitin? Oh. Ano daw? Anong gagamitin dyan? Sabi yan, lahat ng mga ano. Ng tools, di ba? Oo. Anong gagawin? We will dismantle Nako po. the ICC brick by brick Nako po. if necessary. Parang ang pamintang durog pala, no? Dudurugin na parang paminta. Isa-isahin. Oo. O kada antindi. Antindi po nito. Di parang mas matindi pa yung banta nila sa Iran pala kung gagawin sa ICC. Di ba sa Iran kasi, ang binombo lang nila yung mga paligid ng Iran tsaka Strait of Hormuz, Ito, di ba? pagluluray-lurayin. O yun na nga. Oo. Mukhang, bakit ba parang pikon na pikon si Donald Trump sa ICC na yan? Kasi nga, Oh. ngayong di ba, pinapakialaman nila yung ngayong Iran. Oo. Dumadagdag yung mga gustong kasuhan dyan sa ICC. Oo. Bukod pa yung allies nila. Oho. Kasi si Benjamin Netanyahu may Ng, warrant of arrest ng Israel. di ba? Israel. Si Vladimir Putin Oo. ng Russia. Bagamat hindi nila ka-alyado yun, Oh. baka matagdag na rin dito. Kaalyado namin si Digong Nona. Oo nga, my friend Digong, sabi Di ba? ni Donald Trump, di ba? Siguro, ang gagawin ng mga supporter ng dating Pangulo, siguro ihingin nyo ng tulong sa Amerika. Ayun. Total, wala kayong asahan sa Pilipinas di ba? Totoo. Oo. Mukhang antibay na ng ebidensya nila. Oo. May batayan, isa nangyari. Oo. May tinatawag dyan yung, alam mo yung extraction. Napanood ko yung Extraction 1 tsaka Extraction 2. Yung kukunin, di ba? Extract nyo na dun. Ang bida dyan, yung gwapo, yung kamukhang-kamukha ko eh. Anong pangalan ng bida sa Extraction 1 tsaka Extraction 2? Galing Oo eh. nga, magaling. Tsaka yung ano niyan, bilib ako dun sa camera niyan eh. No? Oo. Walang cut eh, no? Anong pangalan ng Diretso. artista na yan? Ang galing eh. Si Magaling. ano yata, Si Chris Hemsworth. Chris Yun. Hemsworth. Oo. Ba't ba tayo napunta? Yun na nga, talaga. Hindi ba, mga kababayan? Nangingiti tayo pero seryoso si seryoso yan. President Trump at saka seryoso si US Secretary of State Mark Rubio sa pangyayaring ito, ha? Kung ako lang ang makakadalaw kay Digong Jen, Oo. papagawa ko ng sulat dyan. Sulat kamay, no? Sulat kamay. My friend, My Donald friend Trump. Donald Trump. Yes. Do you remember me? Di Your ba? friend, President Digong. Oo, I'm here at The Hague. Nasa sahig. Yan. Di ba? Wala akong virus, sabihin ng President. Pero ikinulong ako dito. Warning ito, Nelson, ano? Sa mga sumusuporta, hindi lang sinabing individual, no? Pati mga bansa na sumusuporta po sa ICC. Ang panawagan ni Trump, Jen, Oo. lahat ng miyembro ng ICC magsikalas na. Bumitaw na dyan. Kasi nga, gusto nga niyang mabuwag na yung ICC. Hindi, tayo naman, technically, bumitaw na tayo dyan eh. Wala tayo. Oo. Pero ito, tingnan mo, Jen, ha? Kapag ka natakot, kasi nagbabanta na si Trump eh. Oo. Kapag ka natakot yung mga bansang miyembro ng ICC at nagsipag-alisan na rin, Oo. sino matitira sa ICC? Wala na siguro. Meron pa. Meron pa mamatay. Hindi, kung nag-aalisan na lahat. May kaso tayo, may nakakulong doon. Si Digong na lang ang matitira doon sa loob. ang masakit ganyan, Nelson, tayo bumitaw na, pero nakikipag-ugnayan tayo sa kanila eh. Ayan ang problema, Oo. di ba? Oo. Para kang nakipag-break sa girlfriend mo, Oo. pero paminsan-minsan nakikipagkita ka eh. Nako, at kahit nasabihin pa ng gobyerno, hindi naman tayo nakikipagtulungan dyan.
Ha? Sinong maniniwala, di ba? Parang- nadagdagan lang yung bilang ng mga kasinungalingan, di ba? Yun na nga, yun na nga. Oo. Mabigat po itong mga pangyayaring ito. Oho. Ngayon lang, walang mangyayari dyan, President Donald Trump, kung wala kayong sample. Paano ibig sabihin? Sasampulan nila yan? Kasi nga, gusto na nga niyang buwagin ng ICC. Oh. Hindi ba? Sampulan nyo na. Oho. Ang ibig ko sabihin dito, hindi pwedeng salitaan lang ito, di ba? Tama. Oo. Paano nyo gagawin bricks by bricks? Ayun. Paano nyo... Di, may binabanggit kayo, missile and ano eh. Titirahin mo ng missile Wala yan. namang missile. Di, may binanggit si Rubio kanina. Meron ba? Meron, may mga tingnan mo. Sigurado ka? Using missiles and ano. Tingnan mo, meron. Pero hindi naman ata literal na ano yan, parang bobombahin ba niya? Ang sabi niya rito, Oo. nakikipagdigma ang ICC at mga friends at ang kanyang mga kaibigan Oo. sa Amerika, hindi sa pamamagitan ng armas. Okay, iba ibig sabihin. Hindi sa pamamagitan ng missile. Oo. Kundi doon nga doon sa Pakikipagtulungan sa ICC. Yes, ayan, Oo. no? Not with bullets or missiles, Ayun, but oo. with statutes, compacts, and the force of so-called international law. Naku, yun na. Di ba ito yung naririnig natin doon sa... Hindi, meron tayo commitment sa international law. Kailangan natin dalhin si Digong sa dahig. Commitment natin yan sa international law. Ano kaya reaksyon ni General Torre dyan, ano? Sa kanila. Isumbong natin. Oo. Yung dating, yung nagsabi ng group effort. Naku po. Di ba? Yung DOJ secretary na noon, wala sa Pilipinas, pero inamin niya na siya ay direktang nakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno para ipatupad Naku po. itong bagay na ito. Di ba? Ewan ko, ha? Oh. Ano mangyayari sa kanila? Kung babalikan natin ang pagdinig ng Senado noon, may kinalaman sa usaping ito, doon mo lilitaw ngayon, Nelson, kung sino-sino nakipagtulungan sa ICC. Naku po. Yari kayo kay President Trump. Isasabit ba natin ang mga pangalan nila? Oo, sumbong natin. Sumbong mo kayo. Sumbong mo kay Trump. Kay Trump, ano ha? Ay, nako. So, nag-aantabay pa rin tayo sa impeachment ha. Kasi po ay nandun pa. In-expect natin mamaya, akala ko matatapos na si Atty. Lotok eh. Hindi matapos-tapos ang haba, ano? At isasalang na dapat itong si Yusek Zulaika Lopez. Ano ha? Ay, pero wala pa eh. Nawalan tayo ng interes sa mga pahayag ni Atty. Lotok eh. Parang, anyway, bilang isang abogado at saka cybercrime chief division dati ngayon ay ano pala siya, regional director ng BARM pala ngayon. Dati siyang director ng cybercrime. Pero aywan ko lang, yun ba'y talagang typo error o sinadya talaga yun? Hindi typo error? Hindi ang typo error, yung nagkamali ka lang talaga. Oo. Pero kung petsa, paano ka na magkaka-typo error sa petsa dyan, di ba? Tapos pati sa footnote, yung same number eh, di ba? Magkaiba talaga. Ang kanilang punto dito, maaaring na-file na. Kasi may file, di ba? Na-file na. Tapos wala pa yung affidavit. Hinabo lang. Late. Ganon. So ang nangyari dito, nauna yung Nauna yung filing. Nauna yung filing, nahuli yung affidavit na sinumpaan. Kaya yun ang gusto nilang remedyohan. Kasi hindi naman pa pwedeng ihabol yun, di ba? Na-file mo na. Well, ako naman, Ayaw mahirap naman nilang aminin na hinabol lang nila. Dahil ang gusto nila, nung sinabit nila, complete yung investigasyon. Ba't nagsasalita si BBM? Bago ba yan? Sige, tignan natin mamaya siguro. Balikan natin bago tayo. Marami pa tayong ilang mga mahalagang balita. Ang Sa pahina 5. Pahina 5.
Yun, Babiyahe. ito na, sabi ko na. Ayan. Bibiyahe po, papunta ng Singapore ang Pangulong Bongbong. At ito po'y 3 araw na working visit. Binabanggit po ni Yusek Claire Castro kabilang sa layunin pagbisita ng Pangulo ang preparasyon ng Singapore bilang sila pala ang susunod na chairperson ng Southeast Asian Southeast Asian nation sa 2027. Ngayon kasi Pilipinas ang chairman, Nelson, ano, ha? Kasama po ng Pangulo sa kanyang courtesy call kay Singaporean Prime Minister Lawrence Wong at inaasang mapag-uusapan daw po ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa pagdating daw po ng trade and investment, environmental initiative, healthcare at regional at ng global development. Yan. Sana asahan natin na maging maayos ang kanilang pag-uusap ukol sa bagay na yan. Yan. Ano pa? Meron ka ba nakita dyan? Wala na. Gusto ko na umuwi. Wag mo na maga pa. 46 pa lang eh. Ito pa, idagdag na natin ito. Sa bahagi naman daw po ng Kamara de Representante, kasi lagi tayo nakatutok dito sa impeachment, baka akala natin na nagtatrabaho lang ang Senado. Sa bahagi naman daw po ng Kamara de Representante, yung pagpapabilis daw po ng digital transformation ng bansa, meron na raw palang inisyatiba tulad ng GovNet, Nason. Ba? At makakatulong daw po ito para sa paghahatid ng pamahalaan sa mas mabilis, mas transparent at mas madaling access ng mga benepisyong pampubliko para po sa mga Pilipino. Ang binabanggit po nitong si Speaker Bogie D sa pamamagitan daw po ni Isabela Board Member Manuel Faustino King D sa paglulunsad daw po ng GovNet Ilagan sa Ilagan Isabela sa pangunguna daw po ng Department of Information Communications Technology o DICT. Ayon, ang paglulunsad daw po ng GovNet Ilagan ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng internet o fiber optic cables. Ayun, sana naman ay maging matagumpay po itong programang ito. At ngayon pala, Nelson, yung ating yung sinusagutan bago ka pa umalis ng bansa, yung GovPH, ang tag doon? Oo, yung travel. Igob, Ngayon pala, pinalawak na ng husto ngayon yan, ha? Yes. Meron ka na palang PhilHealth, SSS, Andyan na lahat. et cetera. Kompleto na pala ito. At sabi po ng DICT, mas palalakasin nila ito para ang ating mga kapwa Pilipino, isang app na lang ang papasukan nila. Oo. Yun na po, kompleto, serbisyo na po sa ating mga kababayan. Oo. Tama po yan. Yan. O balik tayo sa impeachment? Gusto mo ba? Happy birthday muna Sige. kay Leon Elorde ng Cebu. Ayan. Good morning. Hello po sa inyo at happy birthday. Si Kuya Vince Agabaw ng Isabela. Ayun. Nanonood pala ngayon sa atin. Kuya Vince Agabaw, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Si Ate El Aguilar nanonood. Ha? Dyan sa New Jersey. New Jersey. Yan ang replay daw yung pinapanood niya eh. Ganon. Balitaan mo kami, Ate El, kung ano pa mga statement ni President Trump ukol dito sa ICC. Subaybayan mo yan. Yan. At mahalagang interesado tayo ukol sa bagay na yan. Balik tayo sa Senado, mga kababayan, sa Day 5 ng impeachment hearing. Isa na lang ito. Sige, wala na palang oras, Nelson. Sige. Batiin muna natin ang Sige. ka Oliver Ocampo at Alan de la Peña dyan po sa Ibiza, Spain at Madrid Sur, distrito ng Spain. Yan naman. Kasi kanina, parang interesado tayo panoorin. Kasi nung narinig natin yung mga statement ni... paikot-ikot na. Paikot-ikot. At yun ang tanong, pati mga nanonood ngayon Oo nga. naglilipatan na rin Walang ibang sinasabi eh. Paikot-ikot. Ang inabangan natin ngayon, kung itutuloy ba nila ang pagsalang kay Attorney Zulaika Lopez, Yan. ang Chief of Staff ng Office of the Vice President. Yan. At pumunta ba si BP Inday Sara sa Senado ngayon? Nakita ba? Ha? Nandun ba? Sa audience. Audience. Pero hindi naman kasi nakaschedule na sa araw na ito, isa lang si Vice President Sara. Wala sa listahan eh. Mukhang yung kanyang presensya doon, Nelson, ay parang saywar yun, Yung binabasa mong Sun Tzu, Sun Tzu. nandun pala yun, Yung Ganun ba? pumunta doon sa, batakin mo, pumunta doon sa opisina, ang dami namang mga mamahaling restaurant para pakainin yung kanyang mga abogado. Doon pa rin pakain sa Senado. Doon pa? Natuloy ba yun? Pupunta siya. Catering doon?
Oo, nagpa-cater. May batakin mo, doon nagkwento. Ginawang opisina yung Senado at doon sila nag-briefing ng kanilang legal team eh. Pwede naman yun. Oo. Kasi meron talagang hearing eh. Ayun na nga. Oo. Pero, may kanya-kanyang lugar yan. pero may mensahe daw ibig sabihin nun. Anong ibig sabihin nun? Bay, malalim daw ibig sabihin nun. Kung sa Talaga? kumbaga sa Kaya pala, pakikipagdigma eh. Pagka iba dating nun. magpapakain ka sa may mensahe Oo na agad naman. dyan. Oo. Di ba nagugutom lang sila? Kasama na rin yun. Kasama na rin yun. Sa gutom nila. Eh, kasi 25 million ang ginagastos ng Senado eh. Araw-araw eh. Ganun ba? Di ba? Oh. Baka naman walang resibo yan. I-audit ng COA yan. Hindi, in order daw ata sa Mary Grace. yung Libre na nga yan. libre Kasi siguro binigyan yan. niya ng napakadaming promotion eh, no? Yun na nga. Mula noong... Biglang sumikat yun eh. Pagka pumunta ka sa mga mall, laging puno eh. hinahanap Laging puno. Ano ba itong pinagkakaguluhang Mary Grace na ito? Oo. Masarap ba luto dito? Nako. Oo nga. Oo. Ako, hindi pa nga nakakatikim dyan. Mahal daw Ganon. dyan eh. Hindi, soup lang kinakain ko dyan lagi. Yung, ang tawag ito, seafoods. Meron silang soup na masarap dyan eh. Hindi, meron pa isa, yung pumpkin soup daw, masarap din dyan, Nelson, creamy. Pero ito, kahit na tayo mag-impeachment, kahit anong mangyari, Nelson, ito ang mas pahalaga sa lahat dito sa ating bansa, lalo sa Metro Manila. Alam mo kung ano? Ano yan? Ito. Nananawagan na po ngayon ng National Water Resources Board o NWRB sa publiko. Alam mo kung anong panawagan? Ano? Magtipid sa tubig. Naku po, mga kababayan ko. Baha na po sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, sa iba't ibang lugar ng probinsya. Pero ang NWRB, ang kanilang pakiusap, pwede ba mga kababayan, magtipid tayo sa tubig? Dahil, below critical level na po ang Angat Dam. Ang Angat Dam po, ang pangunahing dam na nagsusupply ng tubig, inuming tubig, malinis na tubig dito sa Metro Manila. Binabanggit po nitong si NWRB Executive Director si Billy David Jr., makatutulong ang pag-iipon ng tubig mula sa ulan, matakpan lamang ng maayos. Ganon, ang naipong tubig ay maaaring gamitin sa ibang pangangailangan po sa bahay. Sakaling ang problema ay taga sa gripo, mabuting mapakumpuni kaagad. At kung mga taga sa tubo ay maaaring makipag-ugnayan daw po sa kinakaukulang water concessionaire. Ayo. Pero ang gusto ko namang ibalik ang tanong kay Dinoong David. Anong tanong? Ano naman ang ginagawa ninyo na kaparaanan para yung mga tubig ulan, yung tubig baha, maipon, madala doon sa mga dam? Wala kaming ginagawa. Ang hirap namang salukin namin. Di ba? Yun ang ating... Kasi dito, gusto nyo lagi ang taong bayan ang magtipid. Ang madadanyos, maghihirap. Samantalang kayo na ahensya ng gobyerno para gumawa ng mga bagay na ito, NWRB, Isipan nyo ng paraan. Sana gumawa din kayo ng proyekto. Oo nga. Di ba? Gumawa din po kayo ng mga bagay-bagay na dapat gawin natin para yung tubig maipon kahit na hindi po tumama sa mga dam natin ang ulan. Ayun nga. Di ba? Oo. Wala Napupunta lang po sa dagat. Sayang ang mga ulan na ito na nagiging perwisyo sa ating mga kababayan sapagkat binabaha po sila. Kung ito sana ay yung pondo ng flood control, Narson, dinilagay sa NWRB, di ba? Para yung ulan at yung tubig baha na ito ay malagyan natin tulay ba ito? Kanal ba ito? Malaking hose ba ito? Na ang mahihigop na tubig dinadala doon sa mga dam natin. Yes. Di ba? Kasi sinasabi ng MMDA, nako, Jen, Nelson, gumagana na ang ating mga pumping station. Yes. Di ba? Sa paggana ng pumping station, saan nyo po tinatapon yung tubig? Wala din. Pinababayaan. Tinatapon lang din namin kung saan-saan. Para importante, mawala lang daw yung baha. Humupa ang baha sa Metro Manila. Yun ang kanilang goal, Nelson. Yes. Pero sana, ang goal nila, hindi napapakinabangan. di ba? Ang goal sana ninyo, madala sa mga dam natin ang tubig baha o kaya naman ay maipon natin yung tubig na yan para pagdating ng panahon, gaya ngayon, critical level, below critical level ang tubig, mapakinabangan sana natin yung tubig ulan. Wala
Wala din silang ginagawa, no, son? Wala. At mga kababayan natin. So, yun ang mabigat na problema ang kinakaharap natin. Pagbaha, problema tubig. Oho. Pag iinumin, wala naman tubig. Saan pa tayo? Oo. Di ba? Dito lang yan. Hindi na susolusyonan yung problema, no? Samantalang sobra-sobra naman pala ang pondo natin. Oo. Ay, nako. Napunta at ginastos doon sa mga bagay na walang kapararakan. Yeah. Hindi pala mapapakinabangan. Sila lang ang nakinabang. O, paano? Okay na tayo? Bukas uli. Bukas uli. Pero tuloy pa rin po yung ating coverage sa impeachment. Sa ating balita, ipapasok na rin yan. Yung sa Mata ng Agila prime time. Okay na tayo? Baka may babatiin pa. Wala na. Bukas naman. Si Karesti Bugarin pala. Karesti, dyan ho sa South Korea. Ito na po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Ang programang paborito ng bayan sa umaga, alas 5, mga balitang kompleto na. Totoo pa, 100%. Bye!